sumali sa mga singing contest like sa Backlash. Imagine mo ba na you would end up somewhere doing so? Hindi po. Sobrang wala po mas bago po pumasok na wala po akong background sa acting at all. Kahit sa mga, di ba yung usually po sa schools natin, nung high school, nung college, may mga play, hindi na po involved po sa mga ganon-ganon. So, talagang nung pumasok ako sa pag-arte, nung nag-GFA po ako, first ko nga po experience kay Miss Anna sa workshop. So, nalala ko po yung first day ng workshop ko, I was so lost. Sabi ko talaga sa sarili ko, parang hindi yata para sa akin po. Parang tumaas ko yung respeto ko sa mga artista kasi na-realize ko po, ang hirap ng craft. Tsaka talagang proseso po talaga siya. Minsan nga po, since nagbaliparat-ibara rin po ako, minsan nung hindi kami nagtitake, kaya pati ko si Barbie Fortesa, sabi ko, Mari, ang hirap pala ng trabaho mo to. Sabi ko, pang matalino pala to. Sabi ko, oo, kasi like, bukod po sa hukuman ka kasi talaga sa either be your experience or sa mga taong nakakasama mo, ano talaga, kailangan mong himayin yung detalye ng character na gagawin mo. So, mahirap po siyang proseso. Siguro maswerte lang po ako talaga na ang GMA, ang Sparkle, nagbibigay po sa amin ng ganitong pribilehiyo na talagang merong mga pa-workshop, pa-training, na talaga nabigyan po ako ng pagkakataon na matutunan siya. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you so much, Mr. Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Up next naman, we have John Bueno of Kumagkap. Hi. Hi guys. Hello po. Well, siguro natanong na nila yung most of the questions about the songs and everything else. I'd like to ask you somehow like a personal question. Since nabanggit niyo kanina earlier na you needed to have that certain emotion to be able to accomplish the songs that you sang earlier. Siguro dun sa part na yun, I'd like to ask you, yung first love niyo, what do you think was the reason that you fell in love with them? And what did you learn from that last relationship? Pang red months na to. Pasel. What do you... Oh, wow. Out of here, please. First love question. Oh, grabe. Why did you fall in love with them first? And when you had your previous relationship? So ano to set? Choice, emotional obligation. Obligation to my friends. Ako nakamove na ako eh. Siguro first love ko, bakit niya siya yung TV ko? I would say it's because nakikita ko na madami akong natutunan sa akin. Feeling ko, growing up kasi masyado akong independent sa family ko, sa parents ko. Medyo hirap ako maging independent. So I think why I looked at first love person is kasi nakikita ko sa kanya na makaka-experience ako ng mga activities, mga stuff sa buhay na alam ko sa kanya ko yung marami siya. And ang dami ko yung natutunan sa kanya. She was smart, she was very independent, so ang dami ko natutunan sa kanya. But ang pinaka-lesson siguro makukuha ko sa relationship today is before you love someone else, make sure to love yourself first. Yung talaga siya for me. Hindi ko sinasabi na something, pero mas maganda talaga na alam mo muna kung ano yung standards mo, alam mo kung ano ba talaga yung para sa'yo, bago mag-commit. Kaya, yeah, for me, self-love is very important. Yes. Alright. Sa'yo naman tayo. Paano po na in love? Yes, first. Hindi ko kasi alam kilasin ngayon. Wow! Ako po kasi parang wala ko sa iba talaga yung experience bukod dun sa naging past kong relationship. And kung paano na in love, actually parang po sa akin misteryo pa din. Kasi hindi mo rin talaga masasabi o nasasabi kung kanino ka napofall, I think. And ano ba yung next question? Kasi misteryo sa akin yung talaga yung kung paano ka napofall. So siguro, yung
lang na siguro nasa dating stage ulit ako. Siguro, wow! Siguro yung nare-realize ko lang so far sa phase na to. Yun, hindi ko nga nasasabi kung kanino ka ina-attract. But siguro, you can qualify. You can qualify kung sino yung gusto mong makasama talaga. Like kung gano'n kayo compatible. And then, kung ano yung sa dating phase, kung ano yung mga feeling mo, yung mga preferences mo sa bawat relationship. So, siguro yun po sa akin so far. Ayun. Sir, kasi naman niya ito nakalito. Uy! Ano ba? But at this stage, and I mean at this age, would you say that, sorry, ayaw mo tatanong sa atin. Oo, okay. Would you say at this stage that you were hurt with that last relationship? And did you really learn a lot from it because of that? Ako po, personally, kung hurt, opo naman. Kasi devastated. It was almost half of... Wala yung word na... Ano ba? Well, sige, I'll be completely honest about it. Kasi natuto na naman po ako talaga. It was almost half of my life. Yes, of course. That relationship. So, ang dami ko na naman po talagang nabakot from there. And, it is something na I never thought back then na talagang mag-end. So, nahirapan din naman po ako talaga tinaturo siya. And, kung natutunan ko po, madami. And I think sa pinakamagandang natutunan ko na, nakalag go ako fully kung mahal na mahal ko na ulit yung sarili ko. And, oo, parang mas doon naging klaro sa akin kung ano yung mas prefer ko, kung ano yung mas deserve ko, kung ano yung mas gusto ko. And currently, parang sa mga pinagpapasalamatan ko po na kinailangan ko pagdaanan yun. Kasi ngayon na nandito ako sa season na to, mas nakilala ko rin po talaga yung sarili ko. Parang ang dami kong nagawa itong nakaraang taon na hindi ko akalain nun, nung past version ko na kaya ko pala siya talaga yun. So I am more rather grateful po doon sa naging experience na yun. Oo, masakit siya, unforgettable siya. And hindi ko na siya, talagang nandun na yun, nakabaka na yun. Pero pinagpapasalamat ko rin yung experience na yun. Kasi totoo naman pinag-ibay din po. Hello, would you admit that you really did get hurt with that relationship? I would say yes. Devastated. Yeah, I'm hurt na naman ako. Siya yung first girlfriend talaga. So, childhood probably mo, first year high school magkakilala naman until first year college. So, and masasabi ko na masakit siya para sa akin dahil ang hirap ng transition dahil mag-isa na ako ulit. Yung gano'n, parang parang na-enjoy sana natin itong dalawa. Pero yun nga, ako na lang pala mag-isa. So, ang hirap yung stage na yun, actually nasaktan ako dun sa after effect ng breakup rather than the breakup itself. And ayun, What did you learn from that? What did you learn from that? Na akala ko independent na ako dahil nakamit ako ng independent person. Pero ayun, dependent pa rin pala ako sa mga experiences with other people. And ayun, ilang years ako nakalipas? I think 4 years na natin nakalipas ng last relationship ko. Masasabi ko na I'm happier here now. Mas ang happy ko yung experience alone. Na kahit alam kong takot ako gawin ito before, wala akong choice kundi gawin ito. Kasi alam kong makakabutin ko para sa life ko. At masasabi ko na naranasan ko. So,